Sinak. Magandang araw sa inyo, Sir Red, at sa mga solid Sindak Short Stories listeners. Isa po ko sa mga masasabing avid fan ninyo, lalong-lalo na sa podcast at dito rin sa inyong channel. Actually, nagsimula po ako makinig sa inyo nang magka-pandemic. Naging stress reliever ko na po ang pakikinig sa inyo pagkatapos ng online class ko. At hanggang sa ngayon ay ugali o habit ko pa rin po ang makinig, lalong-lalo na kapag natatapos ang mga gawaing bahay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ami. Ito pong kwentong ibabahagi ko ay tunay na karanasan ng aking pinsan. Since laking probinsya po kami, noong mga kabataan pa namin at hindi pa uso ang mga gadgets, wala po kaming ibang ginagawa para libangin ang sarili kundi ang tumambay para magkwentuhan and afterwards ay magkakatakutan na. Ito yung nare-remember ko talaga sa mga nangyari sa amin nung araw na yun. Sa hindi kalayuan sa bahay namin ay meron po kasing mataba at malaking puno ng nara. Nakatayo ito sa gilid ng kalsada na papaliko sa amin at katapat din ng daanan na iyon ay malawak na palayan. Aware naman kami na marami na rin pong nakakatakot na kwento ang naiuugnay sa punong iyon. Bukod sa matanda na nga daw, kapansin-pansin kasi ang pagiging mataba ng punong ito na para bagang ganoon sa mga matatandang puno ng akasya. Naroroon na may nakakakita daw ng kapre sa puno at mga aksidente na maaaring nangyari kasi paliko din daw yung daan at laging pundido ang streetlights sa katabi ng punong iyon. Pero naniniwala ang mga nakatatanda sa aming lugar na hindi iyon ang pinaka-factor kung bakit nagkakaroon ng mga aksidente, kundi mga engkanto daw ang may gawa nun. Ang kwento ng pinsan ko ay ganito. Malalim na daw ang gabi noon at mag-isa siyang naglalakad pa uwi. No choice talaga dahil dadaanan mo talaga yung puno ng nara na iyon nang walang ano-ano'y may narinig daw siyang sumitsit sa kanya. Siyempre, ang initial reaction mo ay mapapatingin ka kung saan nanggagaling yung sitsit at doon niya na-realize na galing ito sa puno. Hanggang sa otomatiko nga daw, nakita niya na ang sitsit na iyon ay galing sa isang magandang babae pero never niyang naisip nung una kung bakit naroroon siya at nakatayo sa tabi ng puno. Nakaputi daw ito at mahaba ang kanyang kulot na buhok. Ayon pa sa pinsan ko, maihahalin tulad sa isang diyosa ang babae. Hanggang sa nagawi daw ang kanyang tingin sa mata ng babaeng iyon. Mistulang nang aakit daw na para bang inuutusan siya na tunguhin o puntahan kung saan naroroon yung babae. Siyempre nabighani daw talaga yung pinsan ko kung kaya't unti-unti nga raw ay napapahakbang na siya patungo sa babae. Para nga daw po siyang nasa ilalim ng mahika ng oras na iyon, Sir Red, pero naglalaban sa isip niya kung bakit siya papunta doon pero naroroon yung kagustuhan niya na titigan at malapitan yung babae. Hanggang sa bigla-bigla po ay meron pong nakatawag ng pansin sa kanya. Sa kanyang likuran ay meron daw pong nagsalita ng, "Iho, anong ginagawa mo riyan?" At bigla daw po siyang natauhan. Nang magbalik ang kanyang normal na kaisipan, doon ay napansin niya na ang layo na pala niya sa kalsada na kanina'y nilalakaran niya at sa puntong iyon, nakatayo na daw siya sa gitna ng palayan. Dahil sa labis na kilabot ay agad daw po siyang tumakbo papunta muli sa kalsada. Pagka-uwi sa bahay ay kwento agad ng pinsan ko ang nangyari sa kanya sa auntie ko. Naniniwala naman ang aming auntie na si Andong
ay naengkanto. Maaaring nais daw siyang iligaw nito. Kahit ako na nakikinig sa usapan nilang iyon, Sir Red, ay pinanindigan ng balahibo. Kahit naman siguro sa akin mangyari iyon, ay talagang matatakot ako. Yun nga lang, nananatiling misteryo para sa pinsan kong iyon kung sino yung tumawag sa kanya na dahilan para siya ay matauhan at magbalik sa tamang pag-iisip. Hindi nga din niya naikwento ng detalyado kung sino yung tumawag sa kanya. Naniniwala na lamang kami na marahil isa ito sa mga guardian angel niya. Simula nang mangyari ito sa pinsan ko, bagamat no choice talaga na madadaanan mo sa gawin ng kalsadang iyon ang puno ng nara lalo kapag gabi, ay napapausal na lang talaga ako ng isang munting panalangin. Iniiwasan ko na rin na mapatingin sa punong iyon. Naririto yung takot ko na baka mamaya ay ako rin ang maengkanto o kung hindi man, makita ko ang itsura ng mga ito. Ito lamang po muna, Sir Red, at maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Kung may pagkakataon, ibabahagi ko naman din ng iba pang nalalaman kong kwentong katatakutan, lalo nang lumipat na kami sa Maynila. Once again, more power po sa inyong podcast at channel. As I have mentioned before sa una kong entry, Sir Red, isa po akong lucid dreamer. Madalas pong mangyari sa akin iyon nung ako ay nasa Pilipinas pa, in particular sa bahay ng aking lola Helen. Nang mangyari ito way back 2016, meron na pong sari-sari store si Mama V at si Mami ko. Si Mami V ay ang aking tiyahin habang si Mami ay ang aking totoong ina. So yung unang dream ko, katok daw ako ng katok sa pinto ni Mama V sa sari-sari store kasi doon nakatira si Mama V. Itong sari-sari store kasi ay connected sa bahay ni Lola Helen. So katok daw po ako ng katok at medyo natagalan siya bago niya buksan. At nang pagbukas ng pinto, napansin ko na para po siyang nanghihina. Bagamat gano'n ang estado niya sa aking panaginip, nakita ko na tuwang-tuwa siya nang makita ako ulit. So pumasok na ako at nag-usap kami. Tapos nagising na lang ako bigla. Bitin na bitin talaga ako. Hindi ko rin ma-remember exactly kung ano yung pinag-uusapan namin pero ang huling naaalala ko ay nandoon na ako sa loob ng kanyang sari-sari store at basta't nag-usap na kami. Hanggang yung same exact scenario na iyon ay muli pong dumalaw sa aking panaginip. As in, halos magkakasunod-sunod na gabi. Hanggang sa biglang nag-change o nag-shift po ng senaryo dahil meron din akong isang panaginip na kung saan hindi na si Mama V ang kausap ko, bagkus ay si Mami na. Basta't nakatingala ako sa taas kung saan naroroon nakatayo si Mami. Balcony kasi ang taas ng sari-sari store ni Mama V. Andun na naman ako katok ng katok sa door ni Mama V pero si Mami, sinabi niya sa akin mula doon sa balkonahe na wala na daw si Mama V. Wala na daw yung hinahanap ko doon kaya't umuwi na lang ako kung saan ako galing. Nawirduhan talaga ako doon, Sir Red. Sarili kong ina ang nagsabi noon sa akin pero wala talaga sa isipan ko na nasa loob lamang ako ng panaginip sapagkat nilalamon talaga ako ng kaba dahil sa sinabi ng aking mommy sa akin. Nang magising ako mula sa panaginip, hinanap ko kaagad ang aking cellphone at tumawag ako kaagad kina Mommy at Mama V. Si Mama V naman ay may sakit na pala noon. Nag-enlarge ang kanyang heart at dun ko lang din nalaman. Uuwi sana kami ng first child ko doon pero nung time kasi na mangyari at malaman ko itong lahat
ay kasabay na nag-i-struggle pa kami sa pera. Student lang din ako noon. May 3 akong trabaho, nag-i-study at the same time nagti-take care ng aking anak. Ibukod pa yung aking health issue. Kaya tuloy ang daming aberya, ang daming pumipigil sa sanay pag-uwi namin sa Pinas. Until one day, naka-receive ako ng call at sinabi ng aking mismong ina na pumanaw na si Mama V. Marahil ito yung palagi ko nang napapanaginipan. Marahil ito kaya ay isang pagtawag o premonition? Nagkaroon din ako ng panaginip kay Mama V at kay Lola Helen na magkasama sila. Pero medyo mixed ang dream ko na iyon at minsan na hindi ko rin maintindihan kasi minsan ang close nila sa akin sa dream ko and then bigla na lang isang iglap ang layo na naman nila. Hindi ko talaga maunawaan. Hindi ko rin alam kung bakit tila abot kamay ko na pero ang hirap ko pa rin silang mahawakan. Na-interpret ko na lang, Sir Red, na maaaring ito nga ay pahiwatig ng mga factors kung bakit hindi kami natutuloy sa pag-uwi. Marahil ito yung ibig sabihin niya. Hanggang sa hindi na rin ako nakakapanaginip na mga ganitong klaseng bagay sapagkat tila nagbago na ang aking body clock at higit sa lahat ay hirap na rin akong makatulog this past few years. Sobrang sakit nung nawala sina Mama V at Lola Helen. Talagang gumuho ang mundo ko. Pero I had to focus my attention sa ibang direksyon ng buhay kasi nga may anak na rin ako. I haven't been home sa Pinas since 2010 dahil nga sabi ko, money issue at ang health. Single mom po ako for over 6 years na at nagtatrabaho dito sa Norway ng 3 trabahong pagsasabay-sabayin ko para may ma-provide sa aking firstborn. Ito lamang po muna ang aking maibabahagi at maraming salamat po sa pag-feature nito. Bilang estudyante ng kolehiyo, talagang mapuprove ko na ang hirap talagang mag-decide para sa sarili at lalong-lalo na ang mag-budget. Ito pala yung sinasabi sa akin ng aking mga magulang noon na hindi ko talaga pinaniniwalaan. Not until ako na talaga ang nakakaranas. Siyempre, ang budget paminsan para sa photocopy, may class fund, pambayad sa kung saan-saan pa, especially sa mga projects na talagang kailangan ng budget. Kaya naman hindi ko ikakaila na isa ako sa mga nagiging suki ng ukay-ukay. Mula sa pantalon hanggang sa pantaas, wala po talaga akong pinalalagpas. Proud na proud pa akong sabihin ito, Sir Red, at hindi ko talaga ikakahiya. Siyempre, praktikalan na nga. Wala naman din kasing masama kung yun ang binibili ko. Piling-pili din naman talaga, Sir Red. Mura pero branded naman ang pinipili ko at higit sa lahat, hindi yung katulad lang na mga tinitinda sa gilid-gilid, kundi yung mga naroroon din naman sa mall. Hanggang sa isang araw, dito na papasok ang hindi ko malilimutan at nakakahilakbot kong karanasan. May event po kasi sa school namin at nataon na ang tema ay yung damit na parang ganon sa mga gothic na vampire. Hindi ko nga alam kung kanino galing yung idea at sa kung papaano nauwi ang aming community o organization para mag-agree sa ganitong klaseng tema. So dahil nga wala nang magagawa, yun na, tinanggap ko na magsusuot talaga ako ng ganitong klaseng damit. Sa buong buhay ko ay ngayon ko lang pumararanasan yun. So dahil nga syempre, no choice, nagtanong ako sa lahat ng aking mga kakilala. Pero wala po silang maituro sa akin kung saan pwedeng makahanap ng ganitong kasuutan. Kaya napa-research na lamang po ako. Hanggang sa napag-isipan ko na maghanap na lang sa ukay-ukay.
So isang hapon pagkatapos ng aming klase ay dumiretso ako agad sa gawin ng ukay-ukay na kung saan ay suki na ako upang maghanap ng ganitong klaseng pananamit. Nagtanong na ako sa tindera kung meron at sakto naman daw si Red, meron silang ganoon. Hanggang sa makita ko na yung gusto ko. Isang jacket ito na kulay itim at nagkakahalaga lamang po siya na 250 pesos. Tinernuhan ko na ng slacks na itim na halagang 230 naman. So sinukat ko at tinignan ko sa salamin. Maganda naman ang kinalabasan ng outfit na yon. Kahit na ukay lang, hindi naman din siyempre ako magpapakabog sa ibang estudyante na a-attend doon sa event. At hindi lamang yun, buti at natsambahan kong meron talaga. So unang araw mula nang nabili ko yung damit, hindi ko ma-explain kung bakit parang ang bigat-bigat na ng aking pakiramdam sa tuwing ako ay umuuwi sa bahay. Naroroon din talaga, maniwala kayo sa hindi, may mga gamit na bigla-bigla na lang nawawala. Tapos kapag hindi mo naman hinahanap ay siyang magpapakita. Isang gabi nang nilabhan ng nanay ko yung aking isusuot na damit. Ang sabi niya, nahirapan daw siya na labhan kasi parang ang bigat. As in literal na ang bigat. Para nga din daw may humihila sa jacket. So doon na ako nang ilabot ng husto, lalo nang ma-connect ko nung gabi ding iyon yung bigat ng pakiramdam ko sa loob din ng aking kwarto na parang may humihila naman sa magkabila kong kamay. So kinuha ko yung jacket kay nanay at isinampay ko na lang sa malapit na sampayan sa aking kwarto. So binalikan ko yung pinagbilhan ko ng jacket kasi pati si nanay ay nakakaramdam ng kakaiba doon. Hindi ako pumunta doon para ibalik yung damit, pero para magsaliksik. So isa-isa kong pinagmasdan yung mga damit doon sa ukay-ukay. Mula sa mga taong nagtatrabaho doon hanggang sa fitting room at stock room na halos wala namang pinto kaya makikita mo ang mga kahon. Malalaki yung mga kahon na punong-puno ng damit. Halos wala naman akong napansin na kakaiba maliban lamang sa isa. Halos lahat kasi ng kahon na naroroon ay may nakasulat na year. Katulad ng 1997, merong 1994, 2001, 2012 hanggang sa 2019 at nakasulat ito sa itim na pentel pen. Napatanong ako sa isang nag-aasikaso sa may parteng mga sapatos at ang sabi niya lang sa akin, dumadating daw yung mga kahon doon na may mga nakasulat na talagang mga year. So sabi pa niya, mula pa daw ito kasi sa iba't ibang bansa. May isa pa nga siyang sinabi sa akin na halos lahat daw ng damit doon ay may tag na year na kaparehas sa kahon. So agad akong napaisip at umuwi agad para tignan kung meron nga ding tag yung nabili ko. Hanggang sa pag-uwi ko, doon ko natuklasan na meron. Sa isang bulsa nito ay may nakalagay na isang maliit na papel na nakabalot pa sa tape at nakatali sa zipper. Hindi ko nga lang po napansin nung binili ko ito noong unang araw dahil nasa gawing bulsa talaga siya. Hanggang sa muli akong bumalik sa naturang ukay-ukay at meron akong isang nakausap na kuya doon. Tinuloy-tuloy ko talaga yung pag-uusisa dahil parang nakukulangan ako at parang wala pa kasing sagot ang tanong ko. Hanggang sa hindi ko alam kung totoo o hindi, pero sinabi ni kuya sa akin ang sikreto ng ukay nila. Nasabi daw sa kanya ng isa pa niyang kasama na wala na doon at hindi na doon nagtatrabaho na madalas kesa sa hindi, mga patay na daw halos ang dating nagmay-ari ng mga damit na kanilang ibinibenta. Yung mga may date daw, ayan daw yung date kung kailan namatay yung mga dating may-ari at ibinenta na lamang daw sa kanila para maibenta din nila bilang ukay.
Natakot talaga ako doon. Hanggang sa naalala ko yung tag na naroroon sa malapit sa bulsa ng itim na jacket. Nakita ko na 1991. Pero yung chinek ko yung slacks, 2019. Hindi ko alam kung parehas bang haunted yung jacket na iyon o hindi naman kaya kasama din yung slacks. Ayoko man magpaniwala si Red pero simula nang marinig ko ang sikretong ito, totoo man o hindi, ay hindi na ako bumibili ng ukay sa kanila. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. Tuloy-tuloy ang kwentuhan at takutan sa ating side channel Hilakbot TV. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga nakakahilakbot na kwentong aswang, multo, maligno at iba pa. Suportahan ang Pinoy Horror Community sa YouTube.